Napapansin niyo ba ito ka-coffee? Si Senator Amy Marcos, parang napapadalas po yung kanyang pagdududa. Sino ba yung kanyang pinagdududahan dito? Ang Senado, mismo ha, miyembro siya ng Senado, ang House of Representatives, ang kanyang mga kapwa mambabatas sa pangunguna po ni Martin Romualdez, ang kanyang pinagdududahan dito. Dahil daw po yan sa budget ng COMELEC. Ito medyo duda na naman po dito si Senator Amy Marcos. Actually, isa ito sa naniniwala no, na nagkakaroon po ng bayaran na 100 pesos at sabi pa nga niya, no, umabot na po ang 1,000 pesos ang bayaran, no, base sa report daw po sa kanya, 1,000 pesos kada pirma. Yung mga taga Rizal daw po, mga taga Laguna, yan, 1,000 pesos na raw po yung ibinabayad para pumirma dito sa pinapaigot po na papel. Bakit puro duda itong si Senator Amy Marcos? Ano yung gusto niya mangyari dito? Para umusad, Chacha, Amy questions, 14.2 billion pesos, COMELEC fund for plebiscite. According po yan sa Politico.com. Para may counting context tayo ka-coffee, di ba ang budget kasi, ang nag-approve ng budget, definitely ang presidente yan, di ba? Pero nagkakaroon ng mga budget hearing yan sa House of Representatives at sa Senado. So kini-question dyan yung budget ng isang agency, halimbawa ng COMELEC, nai-slash yung iba dyan, at pwede namang madagdagan. Ang nangyari daw kasi dito sa budget ng COMELEC, nadagdagan, di ba? At ang assumption ito ha, ang hinala dito ni Senator Amy Marcos, itong nadagdag po na budget para sa COMELEC ay gagamitin daw po para sa pagsasagawa ng plebiscite na kinakailangan po para sa pagbabago ng ating saligang batas. Yan ang hinala dito ni Senator Amy Marcos. Kaya nga sa totoo lang, kung magbobotohan man ka-copy dyan sa Senado, itong sinasabi ni Zubiri na kailangan niya na makakuha ng 18 votes, no, patungkol po sa kanilang resolusyon na amyendahan itong mga economic provisions, I don't think naboboto pabor sa pagbabago ng konstitusyon itong si Senator Amy Marcos. Kasi parang lihis ang direction ito eh. Iba ang gustong mangyari nito ka-copy, kahit ito yung gusto ni PBBM, ito yung gusto ng majority, lihis ang gustong mangyari dito ni Senator Amy Marcos. Di rin natin siya maintindihan bakit ganoon. Dahil ano ba ito? Dahil re-electionist ito, may please or kung ano man, hindi natin maintindihan yan. Senator Amy Marcos has flagged the 14.2 billion budget for plebiscite tucked in the budget of the Commission on Elections this year. As she warned that this might be used in the latest charter change initiatives. Actually, yung pondo na yan, valid yan, dumaan yan sa pagdinig, dumaan yan sa Kongreso, na-aprobahan ng BICAM yan at nilagdaan ng Presidente yan. At intended po talaga yan, pasok dyan ang pagsasagawa ng plebiscite o plebisito. Ibig sabihin ka-coffee, tinatanong po ang taong bayan, ano yung gusto ninyo, yes or no? Payag ba kayo na baguhin ang ating saligang batas? Kung puboto ka dyan, yes or no? Parang election ito ka-coffee, no? Tatanungin po ang taong bayan. Intended po yung budget na yan. Hindi po dinivert yan dahil nakalagay yan sa budget ng COMELEC. Binabudgetan yan ng COMELEC. For this year, mayroong pong budget na inilagay ang Kongreso dyan na inaprubahan po ng Presidente. So parang kine-question niya ito. 'Di ba? Medyo awkward ito. Inaprubahan niya ng kapatid mo na presidente and then ngayon kike-questionin mo. Ewan ko, hindi ko magets. The sister of, yan, sa balita pa yan, the sister of President Marcos Jr. said the fund was inserted in the COMELEC's budget during the bicameral conference composed of both houses of Congress that handled the 2024 General Appropriations Act. Yan, malinaw ka-coffee. Ang nag-insert niyan, mga senador, mga kongresista, no, na inaprubahan nila yan. Bicam yan, ka-coffee. Ibig sabihin, may mga kinatawan mula sa lower house at may mga kinatawan mula sa Senado, yung upper house, and then nag-meet sila together, no. In-insert na po yan itong bicameral committee. Yun nga, inaprubahan po yan ni PBBM. Maraming himala sa budget. Yan, nagtataka ka dito, ano ba ito? Parang nasobra sa pagiging kritiko ito si Amy Marcos administration na. Maraming himala sa budget. Maraming nasisingit. Yun nga, inaprubahan niya ni PBBM yan eh. Maraming nawawaglit, Marcos said in a DWIZ interview itong Sabado po, January 13. Marcos, who chairs the Senate Electoral Reforms Committee, said the COMELEC only wanted an increase in their budget for new offices and salary increases for their personnel, which was why it came as a surprise to her that the budget line item for COMELEC to conduct and supervise elections, referenda, recall votes, and plebiscites, initially at 2.2 billion in the National Expenditure Program, went up to 14.2 billion in the final version of the GAA after the budget went through the BICAM. Base yan sa deliberasyon nila, di ba, ka-coffee? May tinanggalan ng budget, inilipat sa ibang agency. Ayun ang nangyari dyan, di ba? Tinanggalan ng confidential funds ang ilang agency, so may natirang pondo doon mula sa NEP, then nilipat yan dito sa COMELEC.
She expressed worry that the 14.2 billion plebiscite budget is prone to abuse. Ayan na. Prone to abuse na. Wala pa nga tayo dyan eh. With a signature drive for People's Initiative underway seeking to amend the 1987 Constitution. Any proposed amendments to the Constitution will have to be ratified in a plebiscite. Sinisingit lang to sa BICAM report. Hindi ko maintindihan saan ba napasok yan. Diyan nagsisimula ang kalokohan, sabi ni Amy Marcos. Yun nga po, ma'am, inaprubahan po yan ng kapatid ninyo, di ba? Kung ayaw yan ng presidente, sana hindi na-approve yan, na-veto yung provision na yan. Eh. Pero yun eh, lumusot yan kakopi, inaprubahan yan ng mga kasamahan niya mismo, ng mga mambabatas, mga senador, mga House of Representatives, ng mga miyembro ng House of Representatives, sila mismo ang nag-approve niyan. And then ngayon, sinisilip ito ngayon ni Senator Amy Marcos. Medyo maraming duda dito ha. Si Senator Amy, anong nangyayari dito kakopi? Parang puro negative na, puro criticism na ang nangyayari dito kay Senator Amy. JC Most, divert yan si Amy, gaslighting. Aqua Beast, the gap between Senator Amy and Speaker Martin Romualdez is just too obvious and PBBM is siding more to his cousin than his sister. Agree, ma'am. Totoo yan. Nora Elong, nababalim na si Amy, ginayuma ni Dicong. Nakakaumay na si Senator Amy, naging kontrabida na. Hindi ko alam kung bakit eh, no? Kayo ba naiintindihan nyo? Bakit parang gano'n, no? Dahil ba she's trying to please the Dutertes or she's trying to please a certain group na hoping na makukuha niya ang suporta nito come 2025 senatorial elections? Hindi pa malinaw, di ba? Ang problema, may mga nasasaktan po ng mga Marcos supporters, mga loyalista because of her acts. Boy Kigol, tama lang yung ginawa ni Senator Amy Marcos, tutulan ng ambisyon ng peking Panginoon, tumakbo na lang siya sa 2028 kung may panalo ba siya ng mga loyalista, sabi ni Boy Kigol. Sino yan? Si SMR ba yan? Erwin Lopez, bakit ipinipilit ng iba na baka galawin ang political or extension of terms ng mga politiko? Yan samantala magkakaroon naman ng agreement na economic provisions lang ang gagalawin. Yan, malinaw yung kakopi. Nandoon mismo sa meeting si Romualdez at si Zubiri, no? At yan ang napagkausapan nila. Yun lang ang gagalawin natin. Pag-jowa kasi si Mao Digong at si Amy, sabi ni Maria Sara, no? Unang-una, ang tao ang nagdodroga pamilya ang unang nasisira. Buo ang pamilya ni PBBM, matitino ang mga anak at lahat nakatapos sa magaganda, magagalang dahil sa pagpapalaki ng maayos sa kanila ni PBBM at ni First Lady Liza, sabi ni Inti Makimo. Agree. Kakofi. Actually, mga bintang lang naman. Wala naman sila mga proof dyan, Kakofi. No? Yung video nga, hindi na nila nailabas eh. Yung sinasabi nilang video na yan, nilalabas sila. Wala naman eh. Lorena Cosico, KSP po si Amy. Nora Elong, yan, natatawa na lang si Nora Elong. Ha. Jeffrey Francisco, meron din nawawala sa tamang landas at tamang pag-iisip. Nabubulag din sa coffee. No? Sige, anong say niyo dyan? Ligaya Rabano, nakikinig sa atin. Nasa Facebook po kay Terry Versosa. Shoutout po sa inyo ha. Kay Rosario Bolano, kay Hannah Policar, kay Aida Miguel, Evelyn Reyes, nasa Facebook po, nakikinig po sa atin sa coffee. Baka di pa po kayo nakapollow sa ating Facebook page ka-coffee. Yan, click lang po yung follow or click lang po yung like dyan sa Facebook. At kung nasa YouTube kayo ka-coffee, pa-click lang po ang subscribe. Sige, move on tayo ka-coffee sa ating next topic. Kunin nyo inyong kape ka-coffee. Sige, move on tayo.